Ginong mo. Narito na po siya. Dapat alam mo ang kalagayan mo ngayon. Bago ako makalaya, pinadala ko sa tagapamahala ng pamilyang mo ang isang itim na card. Ngayon, harapan ko siya. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Dahil hindi niya ako gustong patayin. Ang gusto niya, ay matulog kasama ako. Magbabayad ka sa iyong kayabangan. Apat na taon na ang nakalipas, ibinigay mo sa akin ang keycard na ito. Kung meron kang anumang kailangan, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Umalis ka. May sira ka ba? Ngunit 4 na taon na ang nakalipas, pinapalayas mo ako. Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ko nakilala ang iyong kapangyarihan noon. Dahil ikaw, Ginoong mo, ang unang dumating para sunduin ako mula sa kulungan, alam kong naiintindihan mo na handa akong magbayad ng anumang halaga. Upang makahanap ng kanlungan. Kung hindi, maaari mo lang akong balewalain. Hayaan ang iyong pinsan at ang asawa niya na maghiganti sa akin. Hindi ka ba natatakot na ako ang ipinadala nila para maghiganti? Tungkol kay Zhao Junxiang, hindi siya karapat-dapat. Bagamat siya ang nobyo ng iyong pinsan, noon din, siya ang aking nobyo. Ang mahirap na lalaking ito ay nakamit lamang ang aming ari-arian para makapag-asawa sa pamilya mo. Ang taong ganito na handang gawin ang lahat para sa kayamanan at karangyaan ay papasok sa pamilya mo. Paano ka makakampante, Ginoong mo? At ako ay nais maging isang patalim sa iyong mga kamay. Gagamitin ko ito ayon sa iyong kagustuhan. Ngunit ang patalim na ito hindi kaya tumama sa mga miyembro ng pamilya mo? Halimbawa, si Mo Wan King. Pagkatapos mong mabasag ang binti ni Zhao Junxiang at ikaw ay nakulong, sinira pa niya ang iyong mukha. Ang peklat na kayang ayusin ng plastic surgery? Bakit ko yun iintindihin? Alam kong protektibo ka sa iyong pamilya, Ginong mo. Hindi kita ilalagay sa alanganin. Akala mo ba na sa mukha mong ito ngayon ay makakahimok ka sa akin? Maraming magagandang babae ang nakita mo, Ginoong mo. Ngunit ako ay ang hindi mo makukuha. Kaya hayaan mo akong makita ang iyong kakayahan para humingi ng tawad sa mga nangyari noon. Nawawala sa sarili. Ang mukha ko makakaapekto ba sa sinseridad ng paghingi ko ng tawad?
Di mo ba ako matutulungang makalimutan yon? Sumusunod lang po ako sa utos. Hindi makikialam sa buhay ni Jimo. Hindi magdudulot ng abala kay Jimo. Maagang maaga pa lang, ito na ang ginagawa mo? Humingi ako ng proteksyon sa'yo. Ngayong may kasulatan na, mga alituntunin sa kontrata. Mas mapapanatag ka. Sige. Dagdagan natin ng 2 kondisyon. Una, bibigyan kita ng 500,000 bawat buwan para sa mga gamit. Pangalawa, huwag mong sasaktan ang sino man sa pamilya mo. Kung hindi, Ibibigay ko ang buhay ko. Heto, parehong lumagda. Opisyal lang magkakasundo tayo. sabihin mo, ano ang plano mo ngayon? Para mabigyan ng sorpresa ang aking benefactor. Sekreto muna. Naku, nasira ang muka. Para sa isang napakagandang babae, walang duda, napakasakit yon. G, Mo, talaga bang sa palagay ninyo si Jing Chuning Yu ay hindi maghihiganti kay Jing Wangking? Sa ugali niya, paano siya hindi maghihiganti? Parang kilalang kilala mo siya. Nitong nakaraang 4 na taon, hindi lang isang beses kayo nagkita, di ba? Apat na taon na ang nakalipas. Hindi lang isang beses kayo nagkita, di ba? Hindi. Isang beses lang. Pero bago ko siya binigyan ng black card, nakita ko ang isang nakakagulat na pangyayari. Patay na ang tatay ko. Ikaw na lang ang natitira para sa akin ngayon. Mahal na mahal kita. Pwede bang huwag mo akong iwan magpakailanman? Isang tangang babaeng ulila sa pag-ibig. Pwede akong hindi umalis. Pero bilang iyong nobyo sa mahabang panahon, hindi pa tayo nagkaroon ng sumama ka sa akin sa hotel. Dapat mong sundin ang lahat ng gusto ko. Sige, hintayin mo ako. Kukunin ko ang kotse. Sige. Ang binti ko. Grabe ang lupit ng babaeng yon. Kung gayon, bakit mo pa siya binigyan ng black card na ito na sumisimbolo sa walang katapusang kapangyarihan? Ano ang nararamdaman mo para sa kanya? Ang babaeng ito, may pinakamatamis na bibig at pinakamapait na puso. Kahit gaano pa karami ang sabihin niya, hindi mo dapat paniwalaan. Ngunit bago namatay ang iyong lolo, ipinagbilin niya sa iyo na ipagtanggol ang bawat miyembro ng pamilya mo hanggang kamatayan. Kung sakaling si Chuning Yu ay magpakita ng banta kay Binibining Wangking, paano ka magpapasya?
Sa tamang panahon gagalaw na si Chuningyu, binibining Wang King, ano ang dapat mong gawin? Walang kwentang bagay. Sunugin mo. Ano po ang sinabi ninyo? Tay? Dahil sa hayop na si Zhao Junxiang, hindi ko na ipatayo ang magandang puntod para sa inyo. Nanay, hindi ko rin naprotektahan. Anak, mahal. Ma, Bakit hindi na kayo sumasagot sa akin? anong nangyari sa'yo? Ma, Nabaliw dahil sa matinding stress. Alis na tayo. bitawan mo ako. Ma. Tay. 4 na taon nang nawawala si Ma. Ang inyong kaluluwa sa langit, sana'y ipagkaloob ninyo ang inyong pagpapala sa akin upang matagpuan ko si Ma. Ipagkaloob din ninyo ang tagumpay ng aking paghihiganti. Wang King, paumanhin. Malapit na tayong ikasal, bigla namang sumakit ang binti ko. Ang kalusugan ang mahalaga. Doktor, kumusta na ang kanyang binti? Ang pananakit ng binti ay dahil sa hindi komportableng artificial na binti na nagdulot ng pagkaipit sa nerbiyos. Pero ginamit ko naman ang pinakamagandang klase. Kahit na anong ganda ng artificial na binti, hindi pa rin ito makakapantay sa likas na koordinasyon ng tunay na katawan. Ang ganitong uri ng sakit, hindi maiwasan. Kasalanan lahat ito ni Chuningyu. Si Chuningyu ang mabait na yon. Ang dahilan kung bakit naputol ang binti ko at itinago pa ang naputol kong binti, mabait. Jungxiang, huwag kang mag-alala. Nagpakuha na ako ng tao para dakpin si Chuningyu. Ang ginawa niya sa'yo, pababayaran ko sa kanya ng 10 beses. Ginoong Zhao, may ipinadala pong regalo ang inyong kaibigan. Kaibigan ko, Yung binti mong putol na laging hinahanap-hanap, bakit mo itinapon? binti ko yan. Oo nga, pagkalabas ko sa bilangguan, agad-agad kong dinala ito sa'yo para maikabit mo. Doktor! Bumalik na ang binti ko. Pwede na akong magpa-opera. Ikabit mo na agad. Kumalma ka. 4 na taon nang putol ang binti mo. Kahit na gamitin ang pinaka-advanced na teknolohiya, hindi na ito maikakabit pabalik. Anong sinasabi mo? Zhao Junxiang. Anong pakiramdam ng maging pilay habang buhay? Masarap ba? Sabi ko mismo. Talaga bang pakakasalan mo itong pilay? Isang basura na itinapon ko. Ikaw, Miss Wang King, Assistant Lu, anong ginagawa mo rito? Baka nga totoo na siya talaga ang... tungkol kay young master mo, hindi ko na kailangang magpaliwanag. Miss Chu, umalis na tayo. Nakipag-ugnayan nga pala siya sa pinuno ng pamilyang mo. Miss Chu, gusto kang makita ni young master mo. Ngayon na. Hayaan mo muna akong pumunta sa isang lugar.
Ang bilis mo namang gumanti. Dahil gusto kong makita ng pinsan mo. Ang kapangitan ni Zhao Junxiang sa lalong madaling panahon. Pero ang tagal mong bumalik. Dahil ang pagpapasaya sa iyo, ginoong mo, ang pinakamahalagang tungkulin ko. Paano mo balak akong pasayahin? Nagpakonting retoke lang. Hindi ko alam kung nasisiyahan. Ang aking sugar daddy? Ganun ba kadali akong mapapaligaya? Ito? Para sa'yo, wala to. Pero ito, ang pinakamagandang maibibigay ko. Binigyan na kita ng bangko card. Ito ang perang pinaghirapan ko sa bilangguan. Nasa bilangguan ka? Magkano ang kinita mo doon? 3,600 piso. Itong pulseras. 3,600 piso. Para sa iyo. Ibinigay ko ang lahat ng pagmamahal ko. Lison, Kung gayon, sa unang labas ko, isinapubliko ko agad na ako ang kabit mo. Huwag kang magalit, ginoong mo. talagang hindi ka gumagawa ng luging negosyo. Nakasagabal sa kaligayahan ko. Umalis ka na. Mabuti naman. Pagod na pagod ako ngayong araw. Makakahinga-hinga na ako ng maluwag. Ngayong araw, si Jinang Chu nag-alay sa kanyang ama, kinuha ang kanyang bingkong binti, siniraan si Zhao Junxiang, pumunta sa ospital para magparetoke, tinanggal ang peklat, at bumili ng hidden camera. Hindi ko alam kung saan niya gagamitin. Alam mo ba kung bakit pinabalik ko siya agad-agad? Hindi ba't gusto mo siyang makasiping, ginong mo? Masyadong nahuhumaling si Wan King kay Zhao Junxiang. Sa paggulo ni Ning Ju, tiyak na maghihiganti siya. At ang tusong Lison ay matagal nang naghanda ng sunod-sunod na plano. Tuning you. Zhongxiang, huwag kang magalit dahil kay tuning you sa babaeng yon. Kahit mawalan ka ng isang paa, mahal pa rin kita. Wan King, ang bait mo sa akin. Pero kung si Tuning Yu ay talagang nakipag-ugnayan sa pinsan mo, ang sitwasyon natin. Huwag kang mag-alala. May paraan ako para mapilit ang pinsan ko na patayin siya. Paano? Ang pinsan ko sobrang mapagtaguyod sa kapamilya. Kung mapapahamak ako ni Tuning Yu, kung sakaling masaktan niya ako, pwede na. Anong plano mo? Iimbita ko siya. At sabay na iimbita rin ang pinsan ko. Nahuli na sa bitag. Isang bahagi ng katawan ay hindi basta-basta itinatapon. Zhao Junxiang. Isang taong makasarili tulad mo, itago mo yan sa bahay bilang alaala, di ba? Si Mo Wangking ang magtatangka sa akin. Tulungan mo akong baliktarin ang plano niya.
Ang target ngayon, si Zhao Junxiang ba o si Wan King? O kaya, pareho sila? Kung gusto niyang ako'y mapahamak, ang pinakadirektang paraan ay magpanggap na itinulak ko siya sa tubig at hayaang makita ito ni Mo Chen-xiao para magalit. Ang babaw ng pamamaraan. Mismo. Mismo, bakit mo ako inimbita? Miss Chu, tama nga ang sinabi mo nun. Si Junxiang ay isang lumpo. Hindi ko dapat siya pakasalan. Humihingi ako ng paumanhin sa mga nasaktan ko sa iyo noon. Saklolo. Bilisan mo. Saklolo. Saklolo. Tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo ako. Wang King, ayos ka lang ba? Chuningyu, may sira ba sa ulo mo? Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Bakit mo ginugulo si Wang King? Kuya, nakita mo naman, di ba? Hindi talaga ako marunong lumangoy, pero itinulak pa rin ako ng babaeng ito sa tubig. Ipaghiganti mo ako. Ganun ba? Oo. Di ba nakita mo mismo? Yang master mo, si Miss Wang King ang iyong kaysa-isang pinsan. Paano ko naman siya masasaktan? At saka, may ebidensya ako na nagpapatunay na ako'y inosente. Inosente ka. Miss Mo, bakit mo gustong ipahamak si Miss Chu? Miss Mo, magkwento ka naman sa amin. Sagutin mo ang aming mga tanong. Ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Nakuha namin sa video ang lahat. Live ang lahat kanina. Nakita na ng buong internet. Ikaw mismo ang nagtulak sa sarili mo sa tubig. Kung nagtagumpay ang paninirang puri kay Miss Chu, iyon ay pagpatay ng sadya. Makukulong ka, Miss Mo. Ito ay maling paratang at paninirang puri. Palaging mayabang si Miss Mo? Isang mayamang heiress? Bakit ka gumawa ng ganitong kahiyahiyang bagay? Wasak na ang pamilya ni Miss Chu. Kawawa na siya. Miss Mo, gusto mo pa bang tapusin siya? Miss Mo, bakit mo ginawa ito? Dahil ba sa nobyo mo? Ex-boyfriend ba siya ni Miss Chu? Sagutin mo ang tanong. Magsalita ka naman, Miss Mo. Nakita ng buong internet si Miss Wan King na nanira ng tao. Nalaman din nila na si Zhao Zhongxiang ay dating nobyo ni Miss Chu. Galit na galit ang lahat. May mga maling akala pa na si Miss Wan King ay isang inosenteng babae. Lahat sila ay nang aalipusta ang reputasyon ni Miss Wan King. Ang gusto niyang sirain ay hindi lang ang reputasyon ni Wan King. Huwag mong kalimutan, ang kumpanya ni na Wan King at Zhao Junxiang ay parehong pampublikong kumpanya. Bagsak na ang stock. Katarantaduhan. Paninirang puri lang sa isang babae. Ang bilis kumalat ng balita. Imbestigahan ninyo ang mga reporter na nasa eksena. Imbestigahan ang background. Lahat ng mga influencer at media na nagpasimuno ng pagbagsak ng stock ng pamilyang mo. Imbestigahan din. Opo. Teka. At maghanda ng sasakyan. Pupunta rin ako sa eksena. Kuya, tulungan mo ako. Kuya. Halos bumagsak na ang stock. Oras na para umaksyon. Yang master mo. Si Miss Wan King ay nagpanik lang. Tulungan mo na lang siyang ayusin ang sitwasyon. Nagpapanggap. Tito, bakit ka nandito? Chen Xiao, nung una, mula sa lahat ng mga elite ng pamilya, ikaw ang biglang sumikat at naging pinuno ng pamilya. Hindi mawawala ang tulong ko roon. Bilang nakatatanda mong may utang na loob sa iyo, ngayon ilalantad ko ang balak ng kabit mo. Hindi mo ako pipigilan, di ba? Huwag kang mag-alala, Tito. Sabi ko na, hindi ko papayagan ang sino man na manakit sa pamilya mo. Mabuti naman. Ipinapakita ng tala ng tawag na kayong mga reporter kagabi ay tumanggap ng isang tawag. Ang tumawag ay si Chu Ningyu, kaya nga kayo nandito. Tama ba?
Kaya ang mga reporter, ikaw ang nagpaalam ng maaga. Paano ko maipapaalam ng maaga sa mga reporter? Para saan? Para bang may panghuhula ako at alam kong may magbabalak sa akin? Siyempre kaya mo. Chuningyu? Dahil sa binti kong ito na nabali, may ikinabit kang hidden camera. Ayos ka, ang lakas ng loob mong magplano laban sa akin. Kung alam mo ng maaga, bakit mo ako itinago sa dilim? Para maging makatotohanan ang pag-arte, saka lang lalabas ang lahat ng kalaban. Chuningyu, hindi lang ako ang sisirain mo. Isasangkot mo rin si Wan King. Linisin ang lugar. Talagang bagsak na si Chu Ningyu ngayon. Si Mo Chen Xiao talagang mapagkalinga sa pamilya. May manggahas na magplano laban sa pamilya niya. Kapag kumilos si young master mo, 1 kilos lang, kayang gawing mas masahol pa sa kamatayan. Hey, Ang pamilya mo, marami palang matatalino. Kuya, nangako ka kay Lolo. Kapag may umapi sa miyembro ng pamilya mo, tutulungan mo silang ayusin ito. Tama ba? Tama. Kahit nakabit siya, tutulungan mo pa rin siyang maghiganti. Tama ba? Oo. Si young master mo, pagkatapos makuha, iniwan na si Miss Chu. Kuya, tulungan mo akong maghiganti ngayon. Chen Xiao, ang pagkakamali ng kabit mo, dapat nga ikaw mismo ang humawak. Sabihin mo, paano mo gusto kong tulungan kang maghiganti? Baliin mo ang 2 braso niya. Mukhang sa puso niya, hindi talaga pwedeng galawin ang pamilya mo. May sasabihin ka ba sa akin? Ako, babae mo ako. Yun lang ba? Yamang nilabag mo ang mga alituntunin. Di. Huwag mo akong sisihin. Aray, ang binti ko. Ang binti ko? Ang binti ko. Kuya, pinapasugod kita para sa taong ito. Bakit mo sinaktan si Zhongxiang? Nababaliw ka ba? Chen Xiao, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo kanina? Hindi ko nakalimutan. Dahil sa cellphone ng babaeng ito, may nakatagong plano pa. Talagang karapat dapat kang maging pinuno ng pamilyang mo. Napakatalas ng iyong pagmamasid. Kuya, kung gusto mong bigyan siya ng dahilan, hindi ako papayag. Mga tauhan, kumilos. Sandali. Tumaas ang stock. Ano, ang stock ko ay Tumigil na sa pagtaas, limit up. Ang pagpapababa ng stock ng inyong kumpanya ay para matanggal ang mga bula. Pagkatapos, bibili ng malalaking volume para makaakit ng mas maraming sumunod. Ganito magiging tuluyang tutaas ang presyo para matulungan si mismo na kumita ng malaki. ganun kabait ang intention mo. Ako ang babae ni young master mo. Paano ako gagawa ng bagay na ayaw niya para saktan ang pamilyang pinoprotektahan at minamahal niya? Nagsisinungaling ka, Chuningyu. Kung tunay kang tapat kay young master mo, sabihin mo sa akin, bakit ang stock ko ay hindi bumalik sa dati? Zhongxiang. Zhongxiang. Anong akala mo sa sarili mo? At karapat dapat pa sa mga bodyguard ko? Kuya, manugang mo pa rin siya. Hindi pa naman kayo ikinasal. Chen Xiao, malapit na ang kasal ni Wan King at Zhongxiang. Ngayon, ang maliit na pamilya ay nagdusa ng malaking pagkalugi. Tiyak na ang babaeng ito ang may masamang hangarin. Ginoong mo, bagamat ito ay usaping pampamilya ninyo at hindi ko dapat pakialaman, ngunit kayo, matagal ka ng hari sa negosyo. Hindi ba ninyo napansin na napakahina ng pundasyon ng kanyang kumpanya?
Kaya nga hindi nito kayang tumagal sa anumang pagbabago sa presyo ng stock. Ang taong ganito, paano makakasundo sa anak ninyo para magpakasal? Ikaw, Tiyo, hindi naman nasaktan si One King. Kung wala nang ibang bagay, mauna na ako. Kung gusto mong itaas ang isang taong walang kwenta, bahala ka. ipasa mo ang financial report mo sa opisina ko bukas. Pa, Hoy, paano mo nalaman na may iba pang plano si Jing Chu? Matalino siya. Bago niya ibagsak si Zhao Junxiang, hindi siya magsasapanganib na magalit ako sa pamamagitan ng pag-atake kay Wan King. Imbestigahan mo, magkano ang kinita niya sa stock market manipulation na ito. Wow! Sa labanan sa stock market ngayong araw, kumita si Gingachu ng 448 milyon. Doble ang tama! Ito pala ang tunay na layunin ni Gang Chu sa pagganap ng malaking palabas na ito. Paano kung wala talagang ibang plano si Gang Chu? Sasaktan mo ba talaga ang dalawang kamay niya? Ang daldal mo. Kanina naman nang sasaktan si Gang Chu, bakit hindi siya nagpaliwanag na kumikita siya para kay Gang Wan King? At hindi umiwas? Sinadya niya yon. Hindi ako umiwas dahil Sabihin mo, gusto kong marinig ang totoo. hindi ako umiwas dahil mas matinding suntok. Kapag nalaman mo, tumutulong ako sa pinsan mong babae na kumita. Magkakaroon ka ng pagsisisi. At habag. Gusto mong samantalahin ang awa at habag ko para saan? Walang maitatagos sa iyo, ginoong mo. Gusto kong pumasok sa kumpanya mo. Kulang ba ang binibigay kong pera sa iyo? Pero mas gusto kitang pagyamanin. Anong posisyon? Investment Director. Malaki ang ambisyon mo. Ang ipinakita kong kakayahan sa finance, nakita mo naman. Kung kunin mo ako, di ka lugi. Kaya punan mo muna ang gusto ko. Susunod pumasok sa negosyo. At gibayin si Zhao Junxiang. Handang magsakripisyo para sa layunin. Ganyan ka pa rin katigas sa sarili mo. Ginoong mo. Sa susunod na may plano ka, huwag mong isama ang sarili mo. Ang dapat niyang pagtuunan ay ang panloloko ko sa kanya. Hindi ang panloloko ko sa sarili ko. Bakit? Sa pagitan ng dalawang yon. Wala namang connection, di ba? Dahil tao muna ako ngayon. Sige po. Apat na taon na ang nakalipas, ang kumpanya ni Junxiang ay may net profit na 20 bilyon. Pero ngayong taon, wala pang 1 bilyon. Ano ang ginagawa mo nitong mga nakaraang taon? Ginoo. Ngayong taon, patuloy na lumiliit ang merkado ng pananalapi. Ang mga katunggali natin, patuloy na dinudungisan ang pangalan ng kumpanya natin. Kaya ako, Tumigil ka.
Ang malakas, naghahanap ng paraan. Ang mahina, naghahanap ng dahilan. Jung Xiang, dapat ko nga talagang muling suriin ang posibilidad ng pagpapakasal ninyo ni Wan King. Tay, paano mo naman masasabi niyan dahil lang sa maliit na bagay na ito? Ginoo, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Kasalukuyan akong nakikipag-usap kay Lee Yun para sa isang partnership. Kapag nagtagumpay lang ito, ang net profit natin ngayong taon ay maaring umabot sa 20 bilyon. Si Lee Yun? Yung pinakamayaman sa Jinghai, si Lee Yun? Tay, tingnan mo kung gaano kagaling si Jun Xiang. Sige, Jun Xiang, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi mo ito matutuloy, ang kasal ninyo ni Wan King ay mawawalang bisa. Opo. Matandang kaklase? Na-transfer na ang 2 milyon sa card mo. Gamitin mo ang lahat ng paraan para mahanap ang kinaroroonan ng nanay ko. Ang susunod na partner ni Zhao Junxiang ay si Li Yun, ang pinakamayaman sa Jinghai, isang higante sa pananalapi. 35 taong gulang, ang nanay lang ang kanyang pamilya. Nakapagpalawak lang ng kanyang kumpanya si Zhao Junxiang dahil ninakaw niya ang ari-arian ng pamilya namin. Sa totoo lang, wala siyang talino sa negosyo. Kung gusto mong pigilan ang partnership na ito, hindi naman mahirap. Basta, kailangan kong makausap si Leon. Kapag pumunta si Leon sa Yuncheng, ang tanging sasaluhang handaan niya ay ang pagtitipon ng pamilyang mo. Imbestigahan mo kung paano nagkaroon ng koneksyon si Zhao Junxiang kay Li Yun. Opo. Bukas, si Miss Wan King ay inanyayahan siya para mapalapit ang relasyon, kaya inimbita niya ito sa pagtitipon ng pamilyang mo. Pupunta po ba kayo? Tiyak na gustong sirain ni Ningyu ang partnership nila. Kaya mas mabuti na lang na ako na ang... Ginoong mo. May gusto akong pag-usapan sa inyo. Langkong tseke. Ano ang ibig sabihin niyan? Kung sakaling makipagtulungan sa pinakamayamang tao sa Jinghai, kikita ang kumpanya ng di bababa sa 10 bilyon. Kumpiyansa ka ba? Napapayag siyang makipagtulungan sa Mo Group. Sabihin mo, ano ang kondisyon para kumita ang kumpanya ng 100 bilyon ng walang hati? Isama mo ako sa hapunan ng pamilya ng mga mo. Hapunan ito ng pamilya. Kaya dapat... Hindi dapat sumipot ang kabit. Kawawa naman si ginong mo. Papa, sinundo na ni Jun Xiang si Director Lee. Tiyak na mapapapirma niya ang malaking kontratang ito. Sana nga. Tingnan ninyo. Wow, sino yon? Anong mayamang angkan? Ang ganda-ganda. Parang Diyosa ang ganda. Sino sa mga binata ng pamilyang mo ang bagong kasal? Bakit hindi ko siya kilala? Anong asawa? Kabit lang yan. Libangan lang yan. Ano, libangan lang pala yan. Director Lee, sige po. Tuning you. Kahit alaga ka ni Ginoong mo, dapat alam mo pa rin ang tamang asal. Ang dinner ng pamilyang mo. Pwede ka bang sumipot? May nakapasok na marumi. Tito, kayo ang punong abala sa hapunang ito ng pamilya. Dapat ninyo siyang disiplinahin. Wan King, Mayordomo, palayasin ninyo siya. Sino ang maglakas loob?
Kuya, paano makakasama sa hapunan ng pamilya ang isang kabit? Tama siya? Tama na nga. Chen Xiao, alam mo dapat ang mga alituntunin ng pamilyang mo. Siyempre pwede siyang sumipot. Dahil siya ang aking nobya. Ano? Babae na nakulong, paglalaroan lang. At gusto mo pang pakasalan? Nakulong, kasintahan. Hindi siya karapat-dapat. Gumawa ang babaeng ito ng pagkakakilanlan bilang kasintahan. Tiyak na gusto niyang guluhin ako. Kailangan kong umaksyon na. Director Lee, dito tayo mag-usap. Tiyuin, iginagalang ko kayo bilang nakatatanda, pero kung hahamakin ninyo si Ningyu, ayokong marinig iyon pang muli. Inaasahan kong kayo, pati na rin kayong lahat, ay magpakita ng galang sa kasintahan kong si Mo Chen Xiao. Nang kaunti. Hindi iyon totoo kanina. O nga, oh. Hindi totoo. Hindi talaga totoo. Sige, mag-enjoy na lang kayo. Tara, ipapakilala kita sa pinakamayaman sa Jinghai. Nagdulot ng napakaraming pagtutol. Kaya pasensya na mo, Xiao. Kunwari muna akong kasintahan mo. Pagdating sa paggawa ng pera, hindi ito nakakahiya. Tuloy po. Kaya Director Lee, Kami ni Director Lee, matagal na tayong hindi nagkita. Mo Xiao, paano namin ituturing ang iyong asawa? Tawagin niyo na lang akong Ningyu. Narinig ko na mag-i-invest kayo sa pananalapi. Sakto, tagapayo ako sa larangang ito. Batay sa negosyo ng inyong kumpanya, gumawa ako ng analytical report. Hindi ko alam kung interesado kayo na tingnan ito. Ningyu. Huwag kang magmalaki dahil nandito si Mo Xiao at maging mapangahas. Ang may kakayahan hindi natatakot sa kompetisyon. Mukhang may punto si Binibini Chu. Henerasyon ng pamumuhunan. Ang report na ito ay tumpak at malalim. Maraming mata dito. Mas mabuting maghanap tayo ng lugar para pag-usapan ito ng detalyado. Director Lee, ako ang nag-anyaya sa inyo. Paumanhin mo, Xiao. Mo Xiao, baka gusto mo munang magpalit ng damit. Ako muna ang makikipag-usap sa iyong asawa. Sige. Babalik ako agad. Director Lee, dito po tayo. Binibini Chu, sagutin ko muna ang tawag. Maupo ka muna sandali. Sige. Director Lee kayo. Napaalis mo si Jilly. Hindi ko naman kailangang paalisin siya. Bago mo pa nakilala si Leon at Mo Xiao, nakausap ko na siya para maghanap ng dahilan na tayo lang ang magkausap. Siguradong nagtataka ka kung bakit siya masunurin sa akin. Ha 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 ha. Hindi mo kailangang maintindihan. Ang kailangan mo lang malaman, mamamatay ka ngayon. Baliin ninyo bawat buto niya. Ningyu, gusto kitang saktan. Siyempre, handa ako ng mabuti. Zhao Junxiang. Kasintahan ako ni Mo Chen Xiao. Kung gagalaw ka sa akin, ilang buhay mo ang ipambabayad? Aray. Aray. Natatakot ako. Ipapakilala ko sa iyo ang dalawang senior na ito. Noon may maliit silang hilig. Mahilig silang mambuli. Hahaha. Ngayong nakita kanila dito, ang mga susunod na mangyayari ay wala na akong kinalaman.
Simulan na? Ah, tama. Kung gusto ninyong mag-enjoy, sige lang. Sige! Hahaha. Magsimula na tayo. Jimo, pinag-imbestigahan ninyo ako dati kung paano nakipag-ugnayan si Zhao Zhongxiang kay Li Yun. Nalaman na ang dahilan. Tingnan ninyo. Ingat! Ito ay ang ina ni Leon. Tama. May utang na loob si Li Yun at ang pamilya niya kay Zhao Zhongxiang. Pero kung ang ugali ni Zhao Junxiang, paano siya makakapagligtas ng buhay? Hindi ko alam, pero ayon sa investigasyon, ang ina ni Li Yun ay labis na nagpapasalamat kay Zhao Zhongxiang. Paulit-ulit niyang pinagbilinan si Li Yun na magbayad ng utang na loob. Kaya sa pakikipagtulungang ito, hindi talaga makikipag-usap si Leon kay Ningyu. Kung gayon siya, nasa panganib si Ningyu. Pare, ang tagal kitang hinanap. Huwag kang tatakbo. Sige na, dos. Gusto mo bang mamatay? Ang init pa rin ng ulo mo. Mukhang gusto mo munang magdusa. Pakawalan mo ako kahit magkano ibibigay ko. Pero ikaw ang gusto ko. Halika. Karapat dapat sa'yo. One King, pababa na si Sir mo, pero hindi pa tapos sa loob. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Tawagin mo si Papa mamaya. Sir mo, may problema. Nasasaktan si One King ngayon. Nasaan si Chu Ningyu? Paano ko malalaman hindi ba't sumama siya kay Director Lee? Ang importante ngayon si One King, muntik na siyang masunog. Kuya, tulungan mo ako. Ano pang hinihintay? Tumawag ka na ng 190. Ang pintong yon, ang fingerprint mo lang ang makakabukas. Walang ibang makakapasok. Paano napunta si Wang King sa kwarto ko? Hindi ba't humingi siya ng tawad sa'yo? Bigla na lang nalock ang pinto tapos nagliyab ang kwarto. Chen Xiao, halika rito. Bakit ako nasa kwarto mo? Narinig ko ang daing ni One King. Anong nangyari sa kanya? Kuya, sakit, tulungan mo ako. Kuya, ang sakit. Sagipin mo ako. Halika rito. Ano na, ngayon ang tanging pag-asa mo si Mo Chen Xiao ay nasa labas. Alam mo ba, siya ngayon ay papunta para iligtas ang kapatid niya. Ni hindi nga niya binigyang halaga ang buhay mo. Sa paningin niya, laruan ka lang. Hindi pa tapos ang paghihiganti, kailangan kong makatakas. Ningyu. Hindi mo ililigtas si One King. Anong gagawin mo? Ililigtas ko si Ningyu. Nakalimutan mo na ba ang sumpa mo sa lolo mo? Lolo, ako ay nanunumpa na ipagtatanggol ko ang bawat miyembro ng pamilyang mo. Kapag hindi ko ito tinupad, mawawalan ako ng lahat ng ari-arian at maghihirap. Kailangan kong iligtas si Ningyu. Kapatid mo yon sa dugo. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Mamatay kayong lahat. Lalabanan kita. Huwag. Huwag. Ningyu. Nandito ka na. Ningyu. Chen Xiao. Si One King? Gising ka na. May masakit ba sa'yo? Salamat, Ginong mo, sa pagsagip sa akin.
Narinig ko na aksidente si Giang Wangking. Kumusta na siya ngayon? Anong oras na ba inaalala mo pa ang iba? Asikasuhin mo muna ang sarili mo. Pagpasok mo sa kwarto, ano ba talaga ang nangyari? Ang lahat ng ito ay bitag ni Zhao Junxiang. Gusto nila akong patayin ng malupit. Sinubukan kong labanan sila ng buong lakas. Pero buti na lang. Dumating ka agad. Alam mo ba kung gaano kadelikado yon? Maaari kang mamatay anumang oras? Kung alam mong nasa labas ako, bakit hindi ka agad humingi ng tulong? Sanay na ako na kailangan kong umasa sa sarili ko sa lahat. Pwede kang umasa sa akin. Umasa sa lalaki para maging prinsesa na laging naghihintay na ililigtas? Kung ano ang utos ng patron, susundin ko. Manangkong mahal, paano ka nakalabas sa kwartong ako lang ang makakabukas? Nagbibiro lang ako sa'yo kung alam mo na nasa peligro ako. Bakit mo pa pinili na iligtas si Chuningyu sa halip na ako? Chen Xiao, tanong ko sa'yo. Alam mo na ba mula pa noon na nagpapanggap lang si Wang King? O wala ka talagang pakialam kung mabuhay siya o mamatay at tinulungan mo si Chuningyu? Nasaan si Zhao Junxiang? Bakit mo na itanong yan? Wala siyang kinalaman dito. Ipagtanggol mo na lang siya. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Hindi importante. Dalawang linggo na. Sa wakas, tapos na. Ang plano para wasakin si Zhao Junxiang, dapat na nating ipagpatuloy. Bossing mo, totoo, hindi talaga hero si Zhao Junxiang. Siya ang nagbayad para magpanggap na sinagip ang ina ni Leon. Ganon nga. Nagtagumpay ang plano ni Ningyu na sirain ang kooperasyon. Naglakas loob siyang hawakan siya. Nadapa ako kaya nasugatan ng paa ni Chairman Lee. Kaya siya... Hinahanap kita. Ikaw at si Zhao Junxiang ang panloloko ninyo kay Ningyu. Hindi pa natin napag-uusapan yan. Mali ang pagkakaunawan niyo, bossing mo, sa handa ng pamilya mo. Humingi nga ng tulong si Zhao Junxiang para mag-ayos ng pagkakataon para sa kanya at kay Miss Chu na mag-usap ng mag-isa. Pero gusto lang niyang linawin ang ilang hindi pagkakaunawaan. Hindi niya inakala na may masasamang tao na makakaharap si Miss Chu. Ginagawa mong malinis ang sarili mo at ni Zhao Junxiang. Lubusan. Sa tingin mo maniniwala ako? Ako naniniwala ako. Naniniwala ako. Director Lee. Masakit ba ang kamay mo? Ayos lang. Ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan, alis na muna ako. Hoy, Director Lee. Nahuhulog ka na ba sa kanya? Bago ka dumating, muntik na niyang sabihin kung bakit siya nagtitiwala kay Zhao Junxiang. Kaya sinadya mo palang mapilay? Para yakapin ka niya? Upang magkaroon ng pagkakataon ng lalaki na magpakita ng awa para lumapit sa'yo. Tuning you. Kapag may pakinabang, handa ka bang isakripisyo ang iyong ganda? Young master mo. Sa panahon ng ating pakikipagtulungan, hindi kita lolokohin. Pakikipagtulungan.
Anong nangyari? Sige na. Mas mabuti pang alamin ko kung bakit nagtitiwala si Liyun kay Zhao Junxiang. Hoy kaklase, gusto kong ipaimbestiga mo si Zhao Yongxiang. Sa wakas nakalabas na ako ng ospital. Hoy, Sinagip ni Zhao Junxiang ang ina ni Li Yun mula sa isang patalim. ano, sinagip ni Zhao Junxiang ang ina ni Liyun mula sa isang patalim. Imposible, hindi siya ganong klaseng tao. Tama ang hinala mo. Plano niya yon. May ebidensya ka ba? Video surveillance, saksi, kahit ano. May surveillance footage. Ipadala mo agad sa akin. Kinuhanan ni Mo Chen Xiao ang surveillance footage. Ngayon siya ay lalabas na sa ospital. Pinapapunta ka para sunduin siya. Bakit ka umuwi? Tinanggihan ako ni Miss Chu. Hindi siya naniniwala sa akin. Tinanggihan pa niya ang mga tao ko. Talagang lumaki na ang kanyang pakpak. Pero ayaw mo namang lumipad siya papunta sa iba. Kunin mo ang footage ng CCTV. Ibigay mo na lang sa kanya, hindi ba? Hindi kaya nakalimutan mo dahil sa selos? Miss Chu, nakauwi ka na rin. Palagi na pala siyang may hawak na ebidensya. Kung ilalabas lang niya, madudurog na si Zhao Junxiang. Makakatulong pa ito sa kanyang pamilya. Pero itinatago niya. Hinihintay lang niya akong lumapit at magmakaawa. Ganito talaga ang mga lalaki. Ginoong mo, nagkamali ako noon. Patawarin mo na ang isang maliit na babae. Binigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo pang bumaba. Galit ka. Wala naman. Kung magagalit ka pa sa sugar daddy mo, handa kang matanggal. Gusto ko pa namang manatili sa piling ni Mo Xiao. Tahimik ka lang, Mo Xiao. Gusto mo bang ako na ang umako hanggang sa dulo? Bad trip ka. Hindi ako masamang tao. Bakit ka bad trip? Gusto kong malaman ang totoo. Meron kang video ng pag-aarte ninyo ni Zhao Junxiang. Kaya akala mo, sinadya kong hindi ibigay sa'yo para pilitin kang magpakumbaba sa akin? Nandito lahat ng footage mula sa surveillance cameras. Kunin mo na. Ikaw, Ako si Mo Chen Xiao. Hindi ganoon kababa. pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Mali ako. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Mo Xiao, si Zhao Junxiang at Li Yun, magkakasundo na sila. Ang bilis naman. Sumama ka sa akin. Junxiang, nakahanda na ang kontrata para sa pamumuhunan. Tapusin na natin ang pakikipagtulungan ngayon. Salamat po, President Lee.
Kung magtagumpay ang pakikipagtulungan na ito, lalo pang lalawak ang kapangyarihan ni Zhao Junxiang. Kaya kung gusto ko siyang pabagsakin, Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi mangyayari yon. Kapag napirmahan ko na ang kontratang ito, makakakuha ako ng 20 bilyon. Chu Ningyu, ano ang ipaglalaban mo sa akin? Sa pamamagitan lang ni Mo Chen-xiao o sa pamamagitan lang ng titulong magiging asawa? Honey, pirmahan mo na. Sige. hindi mo mapipirmahan ang kontratang ito. Ginoong Lee, hindi karapat-dapat ang taong ito sa iyong tiwala. Ano ang gusto ninyo? Kayo, Tingnan mo na lang. Ginoong Lee, tingnan ninyo. nakita mo ba yung babae? Maya-maya ikaw ang mag-kidnap sa kanya, tandaan mo. Gawin mong mabuti ang eksena. Huwag kang mag-alala. Ingat. Aray! Ayos ka lang ba? Tatawag ako ng pulis. Tangang babae. Ikaw talaga, Zhao Junxiang. Ginoong Lee, peke lang ang video na yon. Akala mo ba tanga ako? Mula ngayon, ipagbawal si Zhao Junxiang sa buong industriya. Ipabangkarote siya agad. Ginoong Lee. Hoy, Ginoong Lee. Ginoong Lee. Chu Ningyu. Ikaw ang may kasalanan nito. Papatayin kita. Zhongxiang, Zhao Junxiang. Huwag kang mag-alala. May mas masahol pang naghihintay sa'yo. Pinakabagong balita. Ang kumpanyang Zhongxiang ay pinagbawalan ng buong industriya. Nabangkarote ang CEO na si Zhao Junxiang. May utang na 10 bilyon. Pinagkaguluhan siya para singilin ng sahod. Wala akong pera. Ang kanyang artificial leg ay nagkakahalaga pa ng milyon-milyon. Mga kasama, sugod! Ang binti ko, huwag! Tatay, ipinaghiganti kita. Nakikita mo ba? Yang master mo. Ang panganib sa iyong pamilya ay tuluyan ng nawala. Galit ka. Bakit? Hindi ko naman sinabing hindi na ako galit. Ganun pala. Galit ka pa rin dahil sa nangyari kaninang umaga. Kaninang dapit hapon, tinawagan ako ni Manager Lee. Sabi niya, pipirma na siya sa Mo Group. Kaya, dahil sa 10 bilyong papasok na kita, huwag mo na akong paginitan, okay? Chu Ningyu, balak mo bang habang buhay? Naakitin ako ng pera at ganda? Kapag naayos na si Mo Wan King, kung gusto mo pa ring maakit, wala ka ng halaga sa akin. Hindi ba nagugustuhan mo? Hindi totoo ang sinasabi mo, pero ngayong nakasalubong mo ako, huwag mong isipin na makakaalis ka. Umalis ka? Zhongxiang. Ang kasal ninyo ni Wan King mula ngayon, wala na itong bisa. Umalis ka. Tatay. Biyanan. Zhongxiang. Tara na. Biyanan. Zhongxiang. Wan King.
Wala na. Wala na. Wala nang natira. Chuning Yu. Ikaw na babae. Ikaw ang may kasalanan. Papatayin kita. One King. Junxiang, sa wakas nakita rin kita. Chuning Yu, sinira niya ang kasal nating dalawa. Gagantihan ko rin siya. Sige. Magkasama tayo. Dumating na ang dalawang kaaway, edi sabay-sabay nating pagbayaran. Ginoong mo talaga bang sa palagay ninyo Binibining Chu hindi na muling maghihiganti kay Binibining One King? Tiyak na gagawin niya yon. Hindi ba kayo kikilos? Ano? Dinukot ni Binibining One King si Binibining Chu. Masama ito. Mapapahamak siya. Tara na. Sino ang mapapahamak? Chen Xiao. Chuning Yu. Ngayon sa harap ng tatay mo. Papahirapan kita. Junxiang, anong gagawin mo? Hindi pa nabayaran ng utang dahil sa nabali ang binti. Ngayon sabay na. Hahanap ako ng patpat. Bantayan mo siya. One King. Tignan mo ito. May nananakit dito. Saan napunta ang mo, One King? Hayaan na, bahala na. Chuning Yu. Paparamdam ko sa'yo ang sakit ng nabali ang binti. Tumigil ka. Wala na ang buhay ko. Ipapatuloy ko ang paghihiganti. Zhao Junxiang, tumigil ka. Polis. Siya rin ay dumating. Para matanggal ang duda na sinadya ko. Hindi siya Chuning Yu. Ano? Hindi siya si Chuning Yu. Sino siya? One King. One King! Nasaan si Chuning Yu? Chuning Yu. Lumabas ka nga. Ningyu. Ningyu. Young Master Mo. Bakit ako nandito? Naalala ko na. Nakita ko siya kanina. Sinaktan niya si Miss One King. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Umalis na tayo. Zhao Junxiang, ikaw ay hinihinalang may kagagawan sa pananakit. Ikaw ay inaaresto. Kapag nakulong ako, hindi na ako makakalabas. Isang pagkakataon na lang para makaganti. Isang pagkakataon na lang. Umatras kayo. Umatras. Zhao Junxiang, nakikilala mo ba ako? Dahil alam ko kung sino ka. Anong gusto mong gawin? Umatras. Sige. Gusto mong mabuhay ang anak mo, di ba? Papagpakamatayin mo siya. Anong sinabi mo? Sabi ko, ipakamatay mo si Chuning Yu. Naiintindihan mo ba? Sige. Papa, sagipin mo ako. Patayin mo siya, patayin mo siya. Ikaw pala ang nobya ni Chen Xiao. Siguradong ayaw mong ang kapatid niya ay madamay dahil sa'yo.
tatanggi ako, talagang mawawalan ng buhay si Muwan King. Hindi rin ako palalampasin ni Moheng. Pagdating ng panahon, gagantihan din niya ako para sa kapatid niya. Mas mabuti pang pakabayani na lang ako. Sige. Ako ang magpapakamatay. Basta pakawalan mo si Muwan King. Huwag, Ningyu. Sige, Huwag. Sinong nagsabing ipapalit kita sa buhay niya? Sinong nagsabing ipapalit kita sa buhay ko? anong sinabi mo, Chen Xiao? Alam ko na nga, Kuya, anong pinagsasabi mo? Ako ang kapatid mo. Kung pakakawalan mo si Wan King, baka mas mabuti pa ang kalalagyan mo. Kung hindi, Anong gusto mong gawin? Tio Chu, akala ko patay ka na? Tatay, Bitawan mo ako. Chuning Yu. Sinadya mong mahuli kita, di ba, Chuning Yu? Hindi kita patatawarin. Umalis na tayo. ayos ka lang? ibalik mo ang paa ko. Kuya, Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Matapos mahuli si Zhao Junxiang, wala na akong silbi sa kanya. Bakit niya ako iniligtas kahit na delikado sa kanya? Doktor, Kumusta na si Mo Xiao? Moderate ang brain concussion ng pasyente. Ligtas na siya sa peligro. Mga kalahating oras pa, magigising na siya. nabili ko na ulit ang bahay namin sa probinsya. Mabuti naman. Uuwi na ako ngayon. Miss Chu? Nasugatan si Mo Xiao dahil sa'yo. Hindi mo pa siya hihintayin na magising? Nandito ang doktor at ang mga nurse. Kung wala ako, ano naman ang problema? Hindi naman sila ang minamahal ni Mo Xiao? Anong pinagsasabi mo? 4 na taon na ang nakalipas. Nahulog na agad ang loob ni Mo Xiao sa iyo sa unang pagkikita. Kaya nung lumaya ka sa bilangguan, agad kanyang pinrotektahan. Natatakot siyang saktan ka. Ni Miss Wang King at ni Zhao Junxiang. Kahit nung nasusunog si Miss Wang King, nangyari ang sunog, nagmadali pa rin siyang sumaklolo sa'yo. Ang pagprotekta niya, pag-aalaga at pagmamahal sa'yo, hindi mo ba nararamdaman? Noong nasusunog si Mo Wang King, pumunta siya para iligtas ako. Dahil matalino siya. Alam niyang peke lang ang sunog na yon. Tungkol naman sa pag-ibig sa unang tingin, ibig sabihin ba nun, sa unang pagkikita pa lang, binigyan na niya ng room key ang isang babae para makipagtalik? O ibig sabihin, kahit may kapangyarihan siya, hindi niya ako iniligtas sa bilangguan kung saan pinagmalupitan ako. At siniraan ng mga kamag-anak niya? O kaya naman, hindi niya pinrotektahan ng nanay ko na nawala? Kahit ang pagtanggap sa lahat ng sa akin, hindi niya magawa. Pag-ibig sa unang tingin? Napakamura naman ang pag-ibig sa unang tingin na yan. Dahil wala kang alam sa lahat. Akala mo ba, kwarto lang ang kaya nitong buksan? Ito po, ang direktor ng Central Hospital. Miss Chu, ano po ang kailangan ninyo na tinawag ninyo kami gamit ang black card? Ang tatlong ito.
ang mga pinakamakapangyarihan sa pananalapi ng Cloud City. Ang hari ng imperyo ng media at ang ama ng dark web. Miss Chu, ano po ang utos ninyo sa amin gamit ang black card? Kaya, ang black card na ito, Ay sumisimbolo ng walang katapusang kapangyarihan. Kapag hawak mo ito, ang Cloud City ay magiging sakop mo na. Kahit ang plano mong pagbaliktad sa sitwasyon para mapahamak si Miss One King, ay alam na ni Young Master mo. imposible. Paano niya nagawa? Nahayaan lang na masaktan ang kapatid niya? Ano bang imposible? Matagal ng kalaban ni Young Master mo si Miss One King. 4 na taon na ang nakalipas, pinahamak ka ni Miss One King at napasok sa bilangguan. Samantalang si Young Master mo ay nahulog sa bangin kaya hindi ka na ipagtanggol. Nang siya ay nailigtas, agad siyang nagpadala ng tao sa kulungan para protektahan ka. Hindi mo ba napansin na noong una ka lang sa bilangguan ang nahirapan? Pagkatapos nun ligtas ka na, hindi ba? At kung bakit nahulog sa bangin si Young Master mo, dahil pinoprotektahan niya ang ina mo. Ano? 4 na taon na ang nakalipas, may isa pang grupo ang gustong agawin ng nanay mo. Matapos ang hirap, sa wakas ay natagpuan ni Young Master mo. Ma'am, isasama ko kayo para makita si Ningyu. Napakarami mong ginawa para sa akin. Bakit hindi mo kailanman sinabi? Kung may kailangan kang tulong, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Masama ang pakiramdam mo. Hindi ako hayop. Sino nagsabing ipapalit kita sa buhay ko? Tanga. Ikaw ang pinakatangang-tanga sa buong mundo. Ningyu. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako, Chen Xiao. Ito ang unang beses na tinawag mo ako ng ganyan. Kung gayon sa mga susunod, ganito na lang kita tatawagin, okay ba? Ikaw, Alam ko na ang lahat. Ang iyong pagtatangi sa akin. Pagpapalayaw. At pagprotekta. Alam ko na ang lahat. Chen Xiao. Sa totoo lang, ako... Chuningyu. Chuningyu. Nabali ang buto sa binti ni Wang King. Hindi na siya makakatakbo tulad ng dati. Tio, walang kinalaman si Ningyu dito. Ningyu, lumabas ka muna. Mag-uusap muna kami ni Tio. Walang kinalaman siya. Alam mong ginamit niya ang plano mo laban sa'yo. Pinabayaan mo pa ring saktan niya ang kapatid mo. Noong nasa kulungan si Ningyu, siniraan ang mukha niya, binugbog, muntik nang mamatay.
Lahat ng yon, si Wang King ang may pakana. Oo, pinabayaan kong maghiganti si Ningyu. Pero hindi ba't karapatan niya yon? Hindi ka ba natatakot na patayin niya si Wan King? Hindi niya gagawin yon. Kilala ko siya. Siya kung maghihiganti, pantay lang. Kung ano ang ginawa sa kanya, yun din ang gagawin niya. Hindi naman pinatay ni Wan King, kaya hindi rin niya kukuhanin ang buhay ni Wan King. Mabuti. Mabuti. Talagang mabuting kuya ka ng kapatid mo. Mabuting pamangkin. Sa tingin mo ba, pagkatapos magiganti kina Zhao Zhongxiang at Wan King, hihinto na si Chu Ningyu? Sasabihin ko sa'yo, kung patuloy kang magpapaubaya, ang apoy ng paghihiganti ni Chu Ningyu ay aabot sa tatay mo. Pwede mong baliwalain ang tiyuhin mo, ang kapatid mo. Ngunit ang tatay mo, baliwala rin ba? Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman ng paghihiganti ni Ningyu sa tatay ko? Sa puso ng tatay mo may laging nakatirang puting liwanag. At ang puting liwanag na yon ay ang nanay ni Chu Ningyu, si Ye Wangshu. Si Zhao Zhongxiang ay isang mangmang na piyon lamang. Ang tatay mo ang nag-utos sa kanya sa likod. Siya ang sumira sa pamilya ni Chu Ningyu at kinainan ang nanay niya. Gamitin ko na lang itong bouquet ng rosas para magtapat kay Chen Xiao. Chen Xiao. Hindi pa nga gumagaling ang sugat mo. Saan ka pupunta sa ganitong oras? Zhao Zhongxiang ay isang mangmang na piyesa lamang, ang tatay mo. Ang nag-utos sa kanya sa likod ng mga eksena na ikinasira ng pamilya ni Chu Ningyu. At kinuha ang kanyang ina. Hindi pwedeng malaman ito ni Ningyu. Kung hindi, tiyak na maghihiganti siya sa tatay ko. Matalino man siya, pero walang awa ang tatay ko. Kapag nagkabanggaan sila ay... Chen Xiao. Chen Xiao. May aayusin lang akong bagay. Anong importante? Wangshu. Wangshu. Masaya ka ba sa pagsasama natin? Ano ang masaya? Ang masaya ay yung 4 na taon na ang nakalilipas. Ikaw talaga ang nagpatawag para itulak ako sa bangin. At kinuha si Tita Ye. alam mo na palang lahat. Inutusan ko silang kunin si Wangshu. Hindi ko inasahan. Nasobra sila sa paggawa. Kaya pala kahit palagi akong nagpapasubaybay, wala akong mahanap na impormasyon. Tay, napakawalang hiya mo talaga. Walang hiya. Mahal ko ang isang babae. Saan ang kahihiyan doon? Pinatay mo ang kanyang asawa, ipinakulong ang kanyang anak na babae, at ginawa siyang baliw. Ito ba ang pagmamahal mo? Binayaran ko naman siya. Nitong 4 na taon, palagi akong nandito, maasikaso kong inaalagaan siya. Hindi mo na kailangang alagaan siya. Ako ang mag-aalis kay Tita Ye. Kukunin mo sa akin ang tao? Wala ka pang alam. Ganoon ba? Tita. Halika.
Dadalhin ko kayo para makita ang inyong anak, okay ba? Dito tayo. Ang kapal ng mukha mo, mga tauhan. Kunin ninyo ang ginang. Masamang tao ka. Hindi ako sasama sa'yo. Tita. Hindi ka pwedeng pumasok. Ma, Hindi pwedeng pumasok. ma. Nanay. Anak, asawa. Bakit niyo ako hindi pinapansin? Nanay. Nanay, anong nangyayari sa'yo? Nanay. Ikaw ang anak ko. Ningyu. Nanay. Umalis na tayo. Nanay. Nanay, uwi na tayo. Tara na. Dalhin ang may bahay. Patayin. Huwag kang maglakas loob. Wangshu. 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 Nanay. Wangshu. Nanay. Wangshu. Nanay. Wangshu. Anak. Naalala ko na ang lahat. Ang taong ito, ang utak sa pagkamatay ng tatay mo. Ikaw, Nanay. Wangshu. Hindi ko sinasadya na patayin ka, Wangshu. Umalis ka. Nanay. Nanay, huwag mo akong takutin. Nanay, huwag mo akong takutin. Kapit ka. Dadaling kita sa ospital. Huwag mo akong takutin. Nanay. Ningyu, pumunta muna tayo sa ospital. Sinungaling. Alam mo naman na nakakulong dito ang nanay ko. Kaya niloloko mo ako. Hindi ako nagsisinungaling. Ngayon ko lang nalaman. At ako, handang tumanggap ng pagmamahal mula sa anak ng kaaway. Ningyu, ako. Mo Ching-chang. Gagawin ko ang lahat para mawasak ang pamilya mo. Magbabayad ka sa dugong kinain mo. Tatay. Nanay. Hinay-hinay lang. Ang paraan ng paghihiganti. May naisip na ako. Kaklase. Tulungan mo akong makilala si Mr. Gray. Si Mr. Gray. Gumagalaw siya sa legal at illegal na mundo. Pangunahin siyang nagbebenta ng impormasyong pangnegosyo at pampulitika. Pero baluktot ang kanyang pagkatao. Madalas siya sa mga bisita, naglalagay ng kakaibang kondisyon sa transaksyon. Ningyu. Handa ka na ba? Gagawin ko ang lahat.
Narinig kong gusto ni Miss Chu ang maruming sekreto ng pamilya mo sa iba't ibang larangan ng negosyo. Oh, Ang ganda ng iyong collarbone. Hubdan mo ang iyong damit. Yung bumaril kay Auntie Ye, nakulong na. Ikaw ang punot dulo. Ano ang balak mo? Punot dulo? Si Chu Ningyu ang dapat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mamamatay si Wang Shu. Gagawin kong libingan ni Wang Shu. Si Chu Ningyu. Ikaw ang pumatay kay Ye Wang Shu. Ngayon papatayin mo pa ba ang kanyang anak? Boss mo, may problema. Pumunta si Miss Chu kay Mr. Gray. Ano? Bakit siya pupunta sa taong iyon? Ang ganda ng collarbone. Sa mundong ito, walang dapat na mas maganda kaysa sa akin ang collarbone. Sisirain ko ito. sirain ito. Kailan ko makukuha ang impormasyon? Agad. Kung gagalawin mo siya, papatayin kita. Ningyu. Ningyu. Nasira ko na. Kailan ibibigay sa akin ang impormasyon? Ikaw na babae. Sobrang tuso. Ang impormasyong gusto mo. Ipapadala sa iyong cellphone. Upang maiwasan. Maagaw. Salamat. Ningyu. 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 Nawala na ang ating anak. Ito ang anak nating dalawa. Wala ka bang nararamdaman? Natutuwa ako na nawala siya. Kung hindi, mas marami pa akong gagawin. Kaya, hindi mo ba naisip kailanman naiwan siya? At ano pa? Akala mo, sa pagitan nating dalawa, ay simpleng pagpatay sa ama lang ba? Ang nanay ko, 10 buwan akong dinadala bago ako ipinanganak. Nung bata ako, mahina ang katawan ko. Ang nanay ko sa madaling araw ay sumakay ng bisikleta papunta sa lungsod para humingi ng gamot para sa akin. Ang tatay ko ay tumalon mula sa ika-33 palapag. Mo Chen Xiao? Ang tatay mo. Ang pumatay sa pamilya ko. Akala mo, ipapanganak ko ba ang anak na ito? At tatawagin niyang lolo ang pumatay sa kanyang lolo? Tatawagin bang lolo? O sa pagitan natin, ay may malaking agwat. Pero, Ningyu, huwag kang maghihiganti.
kaya nun nilinang mo ako? Upang huwag akong maghiganti. Hindi kita nilinlang. Ako rin nung araw na yon sa ospital ay nalaman ang katotohanan. Kaya gusto kong mabilis na ilabas ang nanay mo. Kahit maniwala ka o hindi. Pero ang paghihiganti ay hindi ganun kadali. Kahit na nakuha mo ang impormasyon mula kay Mr. Hui, gusto mong ang tatay ko ay mawasak ang pamilya. Ngunit ang pamilya mo ay nakatayo sa Yuncheng ng 100 taon. Ang pamilya ay may daan-daang tao na kumakalat sa negosyo, politika, medisina at iba pa. Akala mo sa isang impormasyon lang ay magagalaw ang pundasyon ng pamilya mo? Kahit pa ako kalabanin ng buong mundo, gaganti pa rin ako. Pero kung ganito matatanggap mo ang buong pamilya mo ang tututol ng todo, napakadelikado nito. Sigurado ka bang handang isakripisyo ang lahat mo para lang makaganti? Mas mabuting maging basag na jade kaysa buong bubog. Teka. Huwag mo na akong hanapin sa susunod. Ang pamilya mo at ako. Hindi titigil. Hanggang sa isa sa amin ang mamatay. Si Sir Mo, kanina lang ang Mo Group na balita ang sangkot sa illegal na insider trading. Sobrang dami ng tawag sa PR. Bumagsak ang stocks ng grupo. Ngayon maraming proyektong bilyon-bilyon pinutol na ang kontrata. Ang bilis ng kilos niya. Hindi mo na ba iniintindi ang katawan mo? Si Chen Xiao. Ano yung nangyari, Chen Xiao? Chen Xiao ang pampulitikang pakinabang ng pamilya mo. At pagsasamantala sa negosyo. Pati ang solidong ebidensya ng illegal na organ transplant. Lahat ay na-expose na. Isang buwan na ang nakalipas, ang mga eskandalo ng pamilya mo sa negosyo, politika, kalusugan, edukasyon at palakasan ay sumabog ng tuluyan. Nagdulot ito ng magkakadugtong na reaksyon. Sa ngayon, ang pamilya mo ay nahaharap sa daan-daang investigasyon at kaso. Sa ilalim ng pangalan ng mga mo, 50 kumpanya ang nagdeklara ng pagkalugi. Nagkawatak-watak ang pamilya mo. May mga tumakas na may daladalang pera, may mga nagtuturuan para lang makaligtas. Isang buong buwan na. Wala kang pakialam sa pamilya. Pangulo ka pa ba ng mga mo? Gusto mo bang ang tatay mo sa kanyang edad ay matulog pa sa kalsada? Saka ka lang masasaya? Isang buwan na. Pagkatapos niyang makunan, dapat ay nakabawi na siya mula sa pagkalaglag. Kuya, kung hindi niya tayo aasikasuhin, tayo na ang bahala. Kahit ako pwede akong tumulong. Tiyuhin, bakit ngayon lang lumaki ng ganito ang eskandalong ito? Hindi na mapigilan? Inilabas ni Chu Ningyu ang ebidensya at ang mga kaaway ng pamilya natin sa iba't ibang larangan ay parang mga pating na naamoy ang dugo. Siyempre, sasamantalahin nila ang pagkakataon. Marunong siyang gumamit ng sitwasyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay mag-isip ng paraan. Hindi ko hahayaang malugmok ang pamilyang mo. Sa ngayon, nagkanya-kanya ang mga sangay ng pamilya mo. Sa palagay ko, alisin siya sa pwesto bilang chairman, maghalal ng bagong leader. Pagkaisahin nating muli ang lahat, labanan natin si Chu Ningyu. Kung dahil sa isang babae ay ganyan siya kawalang kibo, para mailigtas ang buong pamilya, wala na tayong magagawa kundi ito. Hindi ko nakalimutan ang apelyido ko. Ako ang lulutas nito. Kailangang malampasan ng pamilya mo ang krisis na ito. Una, linisin ang hanay. I-report ang lahat ng kamag-anak na lumalabag sa batas, maghiwalay ng landas. Pangalawa, bumawi sa pamamagitan ng tunay na lakas. Sa pangunahing industriya, mag-invest sa mga teknolohiyang nagbabago sa laro. Pangatlo, magbayad puri sa pamamagitan ng mga gawaing panlipunan. Baguhin ang imahe sa lipunan. Ningyu, masama ang balita. Lahat ng mga kalaban sa politika ay nakipagkasundo na sa pamilya mo. Si Mo Chengqiang na ito. Wala siyang naging kahit anong pinsala. Ningyu, huwag kang ganyan. Ajen,
Meron pa bang ibang clue? Gagastos ako ng napakaraming pera. Marami akong pera na pambili. Lahat ng aking mga channel para sa mga clue ay nabara na. Si Mo Chen-xiao na yon, kapag hindi siya kumilos, okay lang. Pero kapag kumilos siya... Ningyu, baka dapat tayo'y sumuko na lang. Masyadong malakas ang impluensya ng pamilya mo. Si Mo Chen-xiao na iyon, napakatalino niya. Hindi mo siya kayang talunin. Narinig ko na. Ang pamilya mo. Ay may nag-alok na ng malaking halaga para sa buhay mo. Ningyu. Ningyu, kumalma ka muna. Kahit ibuwis ko pa ang buhay ko, gaganti ako. Sige, magiganti. Ang buhay kong ito. Ang buhay kong ito. Nakahanap na ako ng paraan. Talagang kahanga-hanga si Shen Xiao. Isang action lang, sikat na agad. Oo anak, kaya sabihin mo paano mo naisip. Kasi nga lahat kayo gusto niyo akong tanggalin bilang chairman. Paano ako makakatanggi? At saka, ikaw ang tatay ko. Paano kita hahayaang maging pulubi? Sino to? Si Mo Chingkang. May mga iniwan ng nanay ko. Mga bagay mula 10 taon na ang nakalipas. Nakasulat ang pangalan mo. Totoo? Ang may mga bagay na ito, tatanggapin mo ba? Siyempre tatanggapin ko. Sige, pagkatapos ng 3 araw, magkita tayo sa factory sa kanlurang suburb. Si Ningyu kinausap ang tatay ko. Isang dahilan lang yan. Tito, hinahanap ka ni Chuningyu. May masamang balak yan sigurado. Akala mo, kapag nakita ko siya may mabuti akong balak? Chuningyu, pinatay mo ang aking Wangshu. Gusto kitang ipadala sa impyerno para magbayad ng kasalanan. Bumili ng mga pampasabog si Chuningyu sa black market. Anong mga preparasyon ang ginawa ng tatay ko? Nag-imbak siya ng gas. Alam mo naman, karaniwan lang ang gas poisoning. Madaling makaiwas sa paghihinala ng pagpatay. Ang 2 pinakamahalaga sa'yo, parehong gustong patayin ng isa't isa. Ikaw, Darating din ang araw na yon. Pagkatapos ng 3 araw, gawin mo ang ipinagagawa ko sa iyo. gagawin mo ba talaga? Tay. Nanay. Bukas magaganti ko na kayo. Anong ginagawa mo dito? Paglulutuan kita. Ikaw. May sira ka ba sa ulo? Lumabas ka. Oh, may sakit ako sa utak. Naalala mo pa ba nung unang pagkikita natin? Mula sa isang mahinang bulaklak, bigla kang naging matalas na espada. Doon ko nalaman na ang babaeng ito ang siyang tadhana ko. Nang magkasama tayo, laging kong gustong magluto para sa'yo. Magayos ng buhok mo. Maghugas ng paa mo. Para sa'yo. Tapos na ba ang melodramang palabas mo? Ningyu. Sana ganyan ka na lang palagi. Puno ng buhay at sigla. Ayokong makinig sa anak ng kaaway ko sa mga kasinungalingan ng isang manloloko. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka.
Ningyu. Kalimutan mo na ang galit. Mabuhay kang masaya. May isa pa akong sasabihin. Ningyu. Alam kong kinamumuhian mo ang pamilya ko. Ngunit para sa akin, sa puso mo, may natitira pa bang pagtingin? Meron. Nakakasuklam. Handa na ang lahat. Nakamaskara gamit ang mga storage box, walang palya. Tay, sa tingin mo ba si Cho ay mapapatay niya si Chuning Yu ngayon? Siyempre. Ang dalawang ito dalhin. Luming, ano ang gagawin mo? Luming! Bitawan mo ako. Chuning Yu. Nandito ako. Nasaan ang mga natira ni Wang Shu? Nandoon. 3, 2, 1. Mo Ching Kang. Dapat matagal ka nang nagbayad ng dugo sa dugo. Tama ka. Mo Chen Shou. Bakit ikaw? Ningyu. Alam ko. Kung hindi mo magaganti ang tatay ko sa legal na paraan, mas gugustuhin mong isakripisyo ang buong buhay mo para lang makapaghiganti. Tumigil ka nga. Nasaan si Mo Ching Chang? Nasaan siya? Nung papasok pa lang siya sa pabrika, pinapagod ko na siya at dinala sa ibang lugar. Siya ang tunay kong ama. Siya ang nag-alaga at nagpalaki sa akin. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay. Nababaliw ka na ba? Mamamatay ang tao. Ningyu. Ang dugo't pamilya, hindi natin yan mapuputol. Naiintindihan ko. Ang sakit na nararamdaman mo sa pagkawala ng mga magulang mo. Kaya ang paghihiganti na ito, kailangang maganap. Hayaan mo akong mawala. Para ang taong gusto mong paghigantihan ay makaranas ng kaparehong sakit na dinanas mo. Wala ka namang kinalaman dito. Huwag mong gawin yan. Ilapag mo yan. Makinig ka, okay? Ang mga paputok ngayon, ako mismo ang magpapasabog. Wala kang kinalaman dito. Ikaw, kailangan mong mabuhay ng malinis nang walang bahid. Huwag mong hayaang ang paghihiganti ang magdumi sa mga kamay mo.
Tangang-tanga ka. Bitawan mo, makinig ka sa akin. Bitawan mo, Mo Chen Xiao. Chuning Yu. Mahal kita. Mo Chen Xiao. Huwag. Mo Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Anak. Nawala ng dugo ang pasyente ng 1000cc, may punit ang pali at ikapitong antas ang pagkasunog. Doktor. Kailangan mong iligtas siya. Doktor! Kailangan mong iligtas siya. Doktor, ang pumasok kanina ay ang anak ko. Ako ang kanyang ama. Pakiusap, iligtas mo siya. Huwag kang mag-alala. Handang ibigay ang lahat ko para sa kanya. Gagawin namin ang lahat ng makakaya. Doktor, pakiusap. Anak ka. Paano mo gagamitin ang buhay mo para bayaran ito? Ginoo, sina Ginoong Moheng at Binibining Wanching, inatasan ako ni Ginoong Mo na ipadala sila sa ibang bansa ng sapilitan. Habang buhay na hindi na sila makakabalik para makipag-ugnayan kay Binibining Chu. Ayon kay Ginoong Mo, kayo ang kanyang ama, kaya hindi niya kayang labagin ang pagiging masunurin sa magulang para gawan kayo ng masama. Ngunit huwag na rin sanang mag-isip ng paghihiganti kay Binibining Chu. Dahil nabangkarote na ang Mo Group at si Binibining Chu ang magiging pinakamayaman sa Cloud City. Ano ang sinasabi mo? Narito ang lahat ng iyong ari-arian. Tingnan ninyo. Ano ba talaga ang nangyari? Matagal na niyang nahulaan ang lahat ng iyong plano. Kaya, sa isang banda, isinapuso niya ang lahat para tapusin ang galit na ito. Sa kabilang banda, nagpanggap siya. Para makuha ang tiwala ng pamilya mo, inilipat ang lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan at saka ibinigay ang lahat sa iyo ng buo. Ang layunin niya, Nais kong tulungan si Ningyu na maghiganti. Upang wasakin ang aking pamilya at mabayaran ng dugo. Ang dugo. Hindi ko kailanman inasahan na ikaw ang gagawa nito. Ang galing! Wasak ang pamilya at namatay ang mga tao. Mabayaran ng dugo. Ang dugo. Ang dapat magbayad ng dugo sa dugo ay ako. Doktor. Doktor! Kumusta na ang anak ko? Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin para gamutin siya. Pero grabe ang tama niya. Kung makakalampas siya, wala na tayong magagawa kundi maghintay at umasa. Chen Xiao. Noong araw na tinanong mo ako, kung may nararamdaman pa ba ako sa'yo kahit konti lang. Sa totoo lang, nung araw na yon, hindi ako nagsabi ng totoo. Matalino ka. Patanging pagkataatubiling nagsasakripisyo. Mapagtimpi. Mukhang hindi ka maganda ang pakiramdam. Hindi ako masamang tao. Mapagpatawad. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Chen Xiao,
Matagal na kitang mahal. Pero sa pagitan natin may hadlang na paghihiganti ng pamilya. Kailangan kong pigilan ang sarili ko. Ako ay sumuko na sa mga pulis. Inamin ko na, ang plano kong patayin ang buong pamilya mo noong araw na yon. Paumanhin. Sa buong buhay ko, hindi ako naniniwala sa tadhana, kaya't ginawa ko ang lahat ng gusto ko. Pero hindi ko inakala na ang mga kasalanang ito na aking ginawa ay ipapasan ng anak kong lalaki. Ang mga kabayaran. Chen Xiao, anak. Chen Xiao, hindi rin ako naniniwala sa tadhana. Naniniwala ako sa'yo. Mahal na mahal mo ako. Gumising ka na, pakiusap. Para masabi ko sa'yo ang hindi ko pa natatapos na pag-amin. Pakinggan mo ako, okay lang ba? Alam kong pagod na pagod ka lang talaga. Kaya ayaw mong gumising. Okay lang. Maghihintay ako. Maghihintay ako hanggang sa dumating ang araw na yon.